Mamiminti natin yung tamang capacity ng tubig sa incubator. So, malaking bagay at higit sa lahat, may iwasan natin yung bukas ng bukas sa incubator. Dahil every time na magbukas po tayo, nababago yung temperatura. So, nakaka-apekto yan sa pag-bisa ng mga incubator natin. Yung binili siya, Sir Art, ganyan na talaga ang setup? Or kayo Yes, na po oo. Usually, noon pa man, ito yung nauna ko din dito yung mga uli na magawa dito. So, nagkaroon na rin sila ng idea or nakita na rin nila. So, halos dito, ang ginagaya na rin nila. Yung incubator ko, yung usually dito tayo sa Saber, 100 degrees lang po tayo. 100 degrees, 99.9 degrees Fahrenheit. Kung sa Celsius po tayo, usually 37.5. Yan, tama yan. So, lagi natin tandaan pag mayroon tayong variation na umaabot ng 1 degree, actually medyo may problema tayo dyan. Dapat lang talaga 0.5 lang yung pagbabago, yung pagbaba at saka pag-akyat ng temperatura. Dahil yung 1 degree na yon is malaking apekto yan sa pagpisaan ng ating nilalagay ng mga ito. So, ano ba ang pinaka-importante dito sa loob ng spare parts? Actually dito, may mechanism naman yan. Usually may plastic. Usually may wear and tear din tayo yan, nangyayari yan. Pero most of the time, lagi natin tandaan, yung sira ng incubator pag hindi na nami-maintain yung tamang temperatura or matagal yung variation na limbawa 100 degrees, bumababa siya ng 90, 85. So malayo na. Usually wafer ang may problema doon. Yung wafer, yung makikita ninyo sa loob, yung ito yung plate. Kasi yun ang pag makaramdam ng init yun ang bumubuka. Pag nagpapatay yung ilaw yun ang luminipis. So nagkakaroon tayo ng on-off sa incubator. Pag yan ang hindi na gumagana, maaaring mayroon ng kalawang sa loob, maaaring hindi siya mabubuka ng gusto. Hindi rin natin maatig yung temperatura na gusto natin matagal bago niya abutin yung 100 degrees. So, nagkakaroon niya ng epekto sa mga ito. Napakasimple. Pero yan ang mga bagay na minsan nakakaligtaan po natin, lalo yung maliliit natin ng printer dahil totally unaware sila na yung incubator ay mayroong mga importanteng parte din na dapat natin alagaan. So, kung maaari, tapos natin gamitin, pwede natin ilagay yan sa loob ng frigidaire. Tapi talagang safety siya. Or sa akin dito, sa amin, before the start of the breeding season, lahat yan ay nakatesting na. Pinapaandar, tinitingnan namin kung gumagana siya sa base sa gusto namin. So, para at least may iwasan, unlike yung nangyayari sa iba na bago pa sila mag-preparar yung time na andyan na yung mga ito. So, dapat talaga, bago pa man pag-umpisa yung breeding natin, lahat ay naka-organize na, naka-ayos na po lahat. Dito, mapapansin niyo ang liit na lugar. Pero dito, nagpo-produce mo tayo ng lipo. So, in just limited time, 3 months lang yung breeding season. Kung dahil sa prevision nito, pinagbabawal na tayo dito. Pero, kaibigan natin yung homeowner president, so nabigyan tayo ng David ng 3 months time na mag-breeding. So, in just a very short period of time, still I can produce yung number of eggs na gusto ko. So, libo pa rin ang pinaproduce. Nasa siguro sa sistema lang. Then, ang isa pa, ang gusto ko mangyari, ito kasi kadalasan manual over dito sa digital. Actually, the most accurate is still the manual. So dito, lagi tayo magbabase. Kung mayroon tayong indicator na mayroong digital, dapat lagyan nyo rin talaga sa loob ng manual para i-calibrate between the two kung sino ang tama. Pero most of the time, ito talaga ang babasihan mo yung manual. Dahil that is not accurate. Ang dami kong pinili, mapa-US, mapa-China. Ang
tayo minsan, hindi sila unlike itong mercury, type, this is really accurate. So dapat, ito din yan, calibrate natin. So pag makuha niyo yung 100 degrees, that's it. Kahit hindi yan tumama yung technical po natin. This one is the best for me. Sir Art, Okay. ano po yung humidity sa setter at saka sa setter? Usually, ang humidity varies, you know. Pero dito sa ating setter, usually 50 to 60 degrees ako. Sometimes 60, 65, okay yan. Pero during hatching, nababago yan. At hindi during hatching, mahirap natin kontrolin yung humidity. Bakit? Yung sisiyo mismo na lumalabas, may prone na rin silang naghumihinga sila. So, tataas at tataas talaga yung humidity sa loob. Yung ginagawa ko po, from time to time during hatching, bubuksan sila para lumabas yung excess para makuha natin. Dahil during the time, safe na yung sisiyo natin, buo na sila. Anytime, lalabas na sila. So, ang kailangan lang natin, sometimes, buksan natin yung hatcher po natin para lumabas yung excess. Yan, ito naman yung hatcher po natin. The same procedure po. Ganun tubig, iniwasan po natin ng laging mabukas. Pero during, especially the last day, 21 day, kailangan na natin buksan. Buksan yun. Huwag na kayong matakot dahil kasi buo na sila eh. Session na yung excess gas, yung humihinga na sila. So, minsan, lasong din yan yung session natin. So, kailangan ilabas na rin natin yung whatever. Even the ammonia itself dahil nag-i-pop na sila sa yung session. Kailangan na natin sila buksan. Okay? Simple lang talaga. Dahil ito, yung incubator, kahit anong galing mo sa breeding ko, pag dito pa lang, failure ka, walang pinaghirapan mo lahat na nakulikta mong itlog, lahat na galing na binigay mo na pagkain, lahat na galing na supplement na binibigay ko natin sa ating mga manok, baliwala.